Ako lagi sunod. Ano? Pili? Welcome back mga kaspero sa ating panibang episode. Sama niyo naman kami sa aming pamana ngayong araw na to. At kasama pa rin natin sila Joe Adventure, Native Channel, Boss Joe Meninisid at si Papa Tonyo mga kaspero. At maaga kaming umalis sa isla mga kaspero gawa ng malayo pa yung spot naming pupuntahan at makalipas ang mahigit na kalating oras na biyahe mga kaspero ay ito, nakarating na kami sa spot at napakakalma ng dagat ngayon mga kaspero at sobrang lino ng visibility ng tubig sa dagat ngayon at sana makahuli tayo ngayon mga kaspero. At pagkababa ko nga sa bangka mga kaspero ay naramdaman ko na medyo may agos kaya nagpatangay na lang ako mga kaspero kasi di naman gaano kalakasan at ang direksyon ng agos mga kaspero ay dun sa spot kung saan madalas makahuli ng mga tangigi sila Joe Adventure at Native Channel. At ito nga mga kaspero at di nagtagal ay minatanaw tayong Great Barracuda sa ilalim at agaran ko tong binaba at hinabol pa dahan mga kaspero sa ganun ay hindi matakot sa atin at nung pagka-dive ko nga ay nagulat pa ito at akala ko ay hindi na ito babalik makas pero nung paghabol ko sa kanya ay buti na lang ay tumagilid siya makas pero at ayun tinira ko na makas pero at buti na lang ay tinamaan natin kaya nga lang ay medyo long siya tumakas pero kaya ang ginawa ko ay hinayaan ko lang na makahila siya ng line sa reel natin kasi di ko alam na nakatagos yung flopper sa kabilang side kaya ito ang ginawa ko pag pinigilan kasi natin yung isda makas pero kapag hindi nakatagos yung flopper or alanganin lang yung tama ay malaki ang chance na makawala ito makas pero at pagkaahon kumakas pero ay buti na lang ay tumigil lang yung reel natin at siguro nanghina na yung isda at ito ang ginawa ko, hinahata ko na paitaas. At dito makas pero ay napansin ko si Native Channel lang malapit lang sa atin kaya agaran kong nagsinya sa kanya na second shot nang sa ganun ay secure yung isda makas pero mahabang line yung nahatak niya mga kaspero kaya mahabang hilaan din to. At andito na si Native Channel mga kaspero at agaran kong nagsinya sa kanya na second shot kasi akala ko hindi nakatagos yung flopper sa kabilang side ng isda at nung malapit na isda sa akin ay tiningnan ko kung nakatagos ba at nung pagtingin ko ay nakatagos pala mga kaspero kaya hindi na second shot ni Native Channel yung isda. At sa wakas makas pero ay secure ng ating pangunang huli sa araw na to na isang Great Barracuda na estimated ko dito ay nasa 7 kilo at ayos na rin, maganda yung binumano natin. At flex lang natin yung bagong reel natin mga kaspero na meanders at nabili ko kay Sir Abraham Ben Caroldi ng Corsi Spearmaster. At sa gustong bumili ng pana at wetsuit mga kaspero ay ilagay ko lang yung link niya sa description mga kaspero. At dito mga kaspero ay tinawag ko na si Papa Tonyo at hinatid yung isda sa bangka. Nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan dahil wala tayong buya at wala tayong tugan mga kaspero. At dahil nga may agos mga kaspero at nagpatangay lang tayo ay ito, nagpahatid ulit kami ni Papa Tonyo dun sa spot kung saan tayo unang bumaba at patangay ulit mga kaspero.
habang nagpatangay tayo sa agos mga kaspero ay may napansin ako mga grupo ng kawayanan or talakitog dito sa ilalim, kaya ang ginawa ko ay nagdive ako mga kaspero at buti na lang sumalubong sa atin yung mga talakitok at nakatira tayo ng isang piraso. Ganda naman ang patama natin mga kaspero at na-spine shot, kaya ang secure ng isang to at ito yung naging pangalawang huli natin sa araw na to. Habang hinata ko yung isda pa itaas mga kaspero ay may napansin akong tangigi sa unahan na dumaan at hanggang tingin lang tayo dyan kasi may hawak pa tayong isda at hindi pa ready yung pana natin. At hayaan lang muna natin yan mga kaspero dahil makita pa ulit natin yan mamaya. Huwag ko baru tira ba? Huwag ko baru tira deh. Ilang pa yung tangigi. Panibawang pagsisid mga kaspero at di pa nga tayo nakalayo dun sa spot kung saan natin napana yung talakito kanina at may natanata yung Great Barracuda dito mga kaspero at sobrang laki at nung hinabol ko mga kaspero ay sadyang mailap naman kaya hindi natin napana ang isdang to. Sayang, masyado na kasing malalim dyan sa unahan mga kaspero kaya hindi na lang natin pinilit na habulin ang isdang to at pagpilitin ng isda na ayaw mapapana mga kaspero. Move tayo mga kaspero at gawa ng panibang pagsisid at dito hindi nga nagtagal mga kaspero nung nakita natin yung Barracuda ay may nagpakita naman na dalawang tangigi, kaso lang medyo malalim na ito mga kaspero at siguro tansya ko nasa 30 meters na ang pinakamalalim nito at nung habulin ko mga kaspero ay ayaw namang bumalik at nung paangat na tayo ay tsaka na lang bumalik. Pag ganyan mga kaspero ay wag na lang pilitin dahil ayaw magpahuli yan mga kaspero. Move on ulit tayo mga kaspero at gawa ng panibagong pagsisid at sa dive na to ay mag-ambush na tayo dahil dito tayo komportable at malaki ang tsansa na makakahuli tayo ng malaking isda. At ang lalim pala ng ating dadapaan mga kaspero ay nasa 21 meters at dito ako dalas mag-ambush gawa ng pag may makita tayong isda ay maamo na sila mga kaspero at madali na nating matira. At pag nag-ambush ako mga kaspero ay yung mga bitfish lang ang pinagmasdan ko. Kung hindi sila mapakali or may kinatakutan ay may naghahunt dyan sa paligid lang mga kaspero. At dito ay napansin ko sa kanila na parang nagmamadali silang umalis sa spot na to at para bang may naghahunt sa kanila kaya antay-antay lang tayo dito. At makalipas ang ilang segundong pag-aantay sa ilalim mga kaspero ay ito may napakita na isang kawayanan uli at ayun tinira na natin mga kaspero dahil wala na tayong ibang isda na nakikita dito sa ilalim na pwedeng tirahin.
At sa ating pangatlong huli na isda mga kaspero ay isang kawayanon ulit or yellow spotted trevally. At dito mga kaspero ay tinitigan ko yung bato na nasa ilalim natin dahil may nakita akong buffalo emperor na sumuot dyan sa butas at ito ang ginawa ko mga kaspero. Dinive down ko at habang pailalim ako dito mga kaspero ay nakita ko yung ulo ng buffalo emperor na nakadungaw sa butas at nung malapit na ako sa kanya ay bigla itong sumuot sa ilalim mga kaspero kaya nagpatuloy lang ako sa ilalim hanggang makaabot at try nating silipin kung makita ba natin. At pagkasilip ko sa butas mga kaspero ay nakita ko agad siya na nakatagilid kaya nung mahanap ko na yung saktong angle mga kaspero ay yun, tinira ko na. At ayun sa pulang mga kaspero at bala ko sanang hilain ito paitaas kaso lang di na kaya at ubos na yung hangin natin kaya ang ginawa ko ay umahon muna at magpahinga sa itaas. Pagkatapos nating makapagpahinga ng maayos mga kaspero at nung feel natin na comfortable nating mag-dive ulit ay ito, sinisid ko na mga kaspero at para na rin ma-retrieve na natin ang isdang to. At pagkahila ko nga sa shop mga kaspero ay di ko napansin na nadamay pala yung malit na isda. Kaya ang ginawa ko ay dinala ko na lang ito paitaas mga kaspero, sayang naman. At habang paangat ako dito mga kaspero ay napatingin ako saan doon sa may bato at nakita ko yung malaking mamsa na nagpa-cleaning doon. At pagkaahon ko pala mga kaspero ay nilapitan ko yan at dala-dala ko yung isda na bupalo na napaan natin at sinundan ko yun mga kaspero habang hawak-hawak ko yung isda. At hanggang tingin lang ako doon mga kaspero kasi di pa ready yung pana natin at makalipas ang ilang minuto noon mga kaspero ay umalis din yung isda sa batuluyan ng lumayo at di ko na nakita. Sayang, napakalaki naman sana. Pero ayos lang yan mga kaspero dahil may huli naman tayo na buffalo emperor at isang maliit na isda. Mamsa eh. Wag mo tira ni ba? Daw sa mamsa sa luyo. Ha? Dili, double kill pa. Ako lagi sulod. Iwan kay tinuwa ni. Apo. Bagangan. Huli ni batong espiro. Pagkatapos natin masecure yung isda mga kaspero at nag-dive pa ako na ilang beses at wala talaga nakitang isda na pwedeng matira kaya nagpasyahan namin na lumipat ng ibang spot mga kaspero.
ano ka na ba? Basa ka ko. Ang mamsa ni ana sa bato dugduyok. Ha? Wala lagi. Mga 20. Makalipas ang ilang minutong biyahe mga kaspero, ito, nakarating na kami sa Bahura Bugoy. Try namin dito kung may mamahuli ba tayong isda dito. At dito mga kaspero ay nag-dive down ako sa malaking bato na to dahil may nakita tayong good size na grouper dito. At nakita ko siya mga kaspero na nakaharap sa atin, at nung tirahan ko na sana ay bigla itong sumot sa butas. Hindi na natin nakita, kaya hindi natin natira mga kaspero, sayang. Panibagong pagsisid mga kaspero, at umabante ako dito sa malalim na parte dahil dito tayo magsagawa ng pag-ambush at maghanap ng malalaking isda na pwede nating matira. At habang nag-antay tayo ng malaki dito mga kaspero ay nagsilapitan sa atin itong mga grupo ng barakuda, at nasa kalating kilo ang bigat ng bawat isa niyan mga kaspero, pero hindi yan ang target natin kaya hanggang tigil lang tayo dyan. Wala tayong nakitang malalaking isda mga kaspero, kaya ako na lang tayo at magpahinga para sa ating panibagong pagsisid mga kaspero. At dito nga mga kaspero ay nakataba na tayo bago natin naon yung camera dahil may nakita tayong long-nosed emperor or dugso na papalapit sa atin, at napansin ko na maamo ito kaya inantay ko lang yung pagkataon na lumapit siya sa atin. Sobrang amo talaga ng isdang to mga kaspero, kaya nung maklose ko na ang gap ay tinira ko na, at napakaganda ng patama natin na spine shot. Kaya hindi na nakapaglaban ng isdang to, kaya secured na ang ating unang huli dito sa bagong spot na isang long-nosed emperor or dugso mga kaspero.
panibagong pagsisid mga kaspero at try ulit natin mag-ambush dito sa spot na to. At kanina pagkatapos ating masecure yung dugso ay nakailang dive na lang tayo at wala na tayong nakitang possible na target mga kaspero, kaya nagbakasakali tayo sa dive na to. At dito mga kaspero, nung paglingo ko sa likod ko ay may napansin akong isang coral trout or lapu-lapu. Kaya ito na lang yung naging target natin, at nung pagtira ko mga kaspero ay tinamaan naman pero nadaplisan lang, kaya ang resulta ay nakawala ito mga kaspero. Sayang. At umabante ako sa unahan konti mga kaspero at nakita ko itong malaking barakuda na dumaan sa unahan, kaya dali akong nagdive mga kaspero at nilapitan ito ng dahan-dahan at buti na lang sumalubong sa atin mga kaspero, kaya napana natin ang isdang to. At dito nga mga kaspero ay nasa malapit na natin ang isda at nagdahan-dahan lang ako dito na hilahin siya dahil takot akong hawakan ng isdang yan mga kaspero, dahil baka kagagitin tayo at mas takot pa ako sa isdang to kaysa sa pating eh. At dito mga kaspero ay di ko muna hinila at nantay ko lang yung saktong timing na humarap siya dun sa unahan para mahila na natin pa itaas. At ayan mga kaspero, at nakatihaya na siya at hinila na natin petaas, at nung malapit na sa atin ay
hinawakan ko agad yung buntot niya mga kaspero at ayan, secured ng ating panguling huli na isda sa araw na to, isang Great Barracuda at mas malaki ito mga kaspero compared dun sa unang nahuli natin na Barracuda sa unang spot. Pagkatapos nating masecure ng isdang tumakas pero ay tinawag ko na sila Joe Adventure Native Channel at Boss Job dahil umangat na sila sa bangka at papunta na din sila dito at pagkatapos ng tumakas pero ay bumiyahe na din kami pauwi. Luwa eh. Sige sawa na eh. Ikaw? Ha? Ikaw ba bro? Diri na ako na panana karon lang. At ayan mga kaspero ay nakarating na kami dito sa isla at yung mga huli nila Joe Adventure kahapon na namana sila at yung huli namin ngayon ay ibibenta na mga kaspero at ibiyaya pa ito sa Coron dahil medyo mahal ang bilihan ng isda doon. Ito sa akin, bay. Ha? Lagi man nagatigas ko. Utin mo ba? Bro, sino bukas yan? Ito. Pili. At yun mga kaspero, bago magtapos ang ating video ay shoutout muna tayo. Shoutout sa ating unang taga-subaybay na si Ernesto Labana Jr. Shoutout kay Leopoldo Orsal from Quezon City. Shoutout kay Dines de la Cruz family from Naik, Cavite. Shoutout din kay Alexander Sidilia from Baguio City. Shoutout sa family Javier, Barangay Kaputikan, Tabilera, Nueva Ecija. At kay Federico Javier Jr. Shoutout sa iyo idol. At shoutout kay Romel Raimundo. At yun lang po mga kaspero at dito natapos ang ating video at salamat sa inyong walang sawang panonood sa aking mga videos at see you soon sa next episode. Alright.